So naganap na nga po ang official and final weigh-in kanina para sa kauna-unahang title fight ng anak ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na si Eman Bacosa kontra kay Rodelin Perez, kung saan paglalabanan nilang dalawa ang bakanting Philippine Boxing Federation lightweight belt. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon nga po ay parehong nag-overweight ang dalawa sa unang beses na pagsalang nila sa timbangan. Tumimbang po kasi si Bacosa ng 136.7 pounds, habang si Rodelin Perez naman ay 138 pounds. Parehong sobra sa 135 pound limit ng lightweight division. Dahil dito ay binigyan sila ng 2 oras na palugit upang makuha ang tamang timbang. At magandang balita pa din nga po sa bandang huli dahil makalipas ang 2 oras ay pareho nang nakuha ng dalawa ang saktong timbang na 135 pounds. Kaya naman dahil dyan ay uusad na ang kanilang Philippine lightweight title fight bukas sa Muntinlupa City. Ganun pa man ay madaming fans naman ang nagtaka dahil paano daw ba nakuha ni Perez ang 135 pounds sa loob lamang ng 2 oras. Dahil malabo umanong nakapagbawas ito ng 3 pounds sa ganun kaikling oras. Kaya parang may magic daw na nangyari. Pero yung kay Bacosa umano ay kapanipaniwala pa dahil 1.7 pounds lang naman umano ang kailangan nitong tunawin. Subalit hayaan na po natin yan. Basta ang mahalaga ay tuloy na ang bakbakan bukas. At mapapanood natin ito ng live sa One Sports YouTube channel at maging sa telebisyon. Kaya abangan po natin yan. Samantala, isang magandang balita naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang dalawa nating pambato na dumayo sa bansang Japan kahapon. Lumaban po si Alex Santissima kontra sa kapwa Pinoy fighter na si Richard Pumikpik. At tila hindi na nga po nag-aksaya pa ng panahon si Santissima dahil agad ditong tinapos ang laban via first round knockout. Kaya naman umabante na ngayon ang kanyang record sa 13 wins with 7 knockouts at 2 talo lamang. Habang si Pete Apolinar naman ay matapos ang 6 na magkakasunod-sunod na talo sa bansang Japan, ay nagawa na nitong magtagumpay dahil tinalo niya ang Japanese fighter na si Ryusei Ishii via 3rd round technical knockout. Dahil dito ay umabante na din ang kanyang record ngayon sa 20 wins with 30 knockouts at 7 talo. Ito din po ang kauna-unahang panalo niya sa bansang Japan, kaya malaking bagay din po talaga ito para sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol ay dismayado naman nga po ang current WBC welterweight world champion na si Ryan Garcia matapos niyang mabalitaan na may iniindang seryosong sakit si Turki Al-Ashik na iba't ibang uri ng cancer at Alzheimer's. Ayon kay Garcia ay labis daw siyang nalulungkot sa balitang ito, lalo pat hindi daw matatawaran ang passion at effort na binibigay nito para lamang maiangat ang lumulubog na sport ng boxing. Giit ni Garcia na hindi niya umano binabaliwala lahat ng ginagawa ni Turki para sa boxing at panigurado umano na lahat ng boksingero at mga fans ay nakikita ito. Dagdag pa ni Garcia na pangako niya umano na mas lalo niyang gagalingan at pag-iigihan sa mga darating niyang laban upang ipakita kay Turki na kahit anong mangyari ay malalagay sa mabuting kamay ang boxing. Isa umanong fighter, kampiyon at Hall of Famer si Turki ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.